Sa bawat kanto at kalsada, kilala at kinagigiliwan ang jeepney. Isang simbolo ng pagka-Pilipino at praktikal na sagot sa pang-araw-araw na biyahe. Ngunit ngayon, sa harap ng makabagong hamon, unti-unting naglalaho ang mga tradisyonal na hari ng kalsada. Upang mas maunawaan ang kanilang kalagayan, kakausapin natin ang mga mismong jeepney driver, ang mga taong araw-araw na humaharap sa kanilang mga hamong ito. Narito ang kanilang mga kwento at saloobin. As someone na, syempre, anak ti driver, kanya ti mapipil mo. Hindi jay modernization nga mabalbalitaan tayo. Syempre yung sa modernization naman, parang pangkalahatan maganda. Ganda naman siya kung pangkalahatan. Kasi yung sa mga commuters, syempre maganda yung kuhan kasi modernized na. Sa amin naman, na mga drivers, operators, katulad sa amin, na marami kaming jeep. Kapag yung papalitan na kasi nagkukasdawatan ng halos 2 milyon, isang unit, LN jeep namin, mahihirapan din, hindi kakayanin na kuhan. Hindi kakayanin na isang bagsakan. So para sa akin, maganda siguro kapag sa mga commuters, sa mga kuhan. Pero kapag sa aming mga operators, drivers, bigyan pa nila kami ng konting time para na sana may ready namin. Kaya nga yung kuhan, sabi nila yung consolidation, yung nakapag-consolidate na kami, kahit siguro more time na lang, yun na lang hihilingin namin para sa kanila, sa mga sa mga government. Yun, para bigyan pa nila kami ng konting time. Kasi hindi naman agad-agad na makakapaglabas kami ng ganung pera. Kahit na sinasabi nila, meron yung sa cooperative, yung sa may cooperative, para kuhan. Parang hindi agad may ready ganun. Hindi na pa naman kami agad ready. Lahat kami katulad dito. Pero kung kailangan na, kung need na palitan talaga, i-modernize yung mga jeep. Siyempre, wala naman kami magagawa. Yun na lang. Iko-kan na lang namin na wag na ito. Magko-comply na lang kami sa kanila. Paano, parang ano kuya, paano yung affected kayo, di ba? Naapektuhan kayo in a what way? Affected. Siyempre, ang mangyayari sa amin na mga dapat na operator, magiging kuwan na lang kami. Tauhan na lang. Hindi na kami magmamayari ng mga jeep. Ano ang mangyayari sa amin? Magiging swelduhan na lang kami. Yan ang sabi nila sa amin. Nakikita natin sa kabila ng layunin ng modernisasyon, maraming driver ang nahaharap sa mga malaking hamon. Ang mataas na halagang mga bagong sasakyan at ang kakulangan ng suporta ay nagdudulot ng matinding pag-alala sa kanilang kinabukasan. Ngayon, kilalanin natin si Tatay Romeo, isang veteranong jeepney driver na mahigit 4 na dekada nang naglilingkod sa ating mga kalsada. Ayun na ganyan sir. Romeo Modesto mo. Manong nga years kayong Almost 45 years. Almost 15 years old I start driving. Since nga nag-graduate at the high school. Tagal nga ka sir. Enough. Bale, question ni sir kat wala. Anya di makunayo about the modernization. The modernization okay na pintas na pagpintasan namin nga. Ngam ti problema gamin niya. Dagito'y asset may idi niya. During hard times, we sell our asset niya just to buy a jeep to bring our vegetable to the market. That's the one problem here in the Benguet. If possible po sir na mangyari na i-force po kayo na Kung i-force nila, ipunta na yung modernization sa motor center, no? Doon kami mamimili. Kung gusto kong magpalit, kikitain ko yung quality yung sasakyan. Kasi kapag China, ayaw ko yan. Yung, at least Japan, ganon, South Korea, ganon. Yun ang gusto ko lang sa modernization, ma'am. Aware po ba kayo dun sa may part po sir na yung sa may pagmamodernization po is kayo po yung gagastos doon sa may jeep? Kasi yun po yung nabalita nito. So if ever po na kayo yung gagastos para ipamodernize yung jeep, papayag po ba kayo? Ready po ba kayo?
Kung ipamodernize yung jeep na, di ba sabi mo, mapalitan? Opo. Kung yung jeep hindi mo mapalitan yan, kasi parang ama yan eh. But yun ang pinaka-basic. Di ba kung walang basic, hindi ka magamit yung anong gamitin mo? Kasi yung basic, tuloy-tuloy yan eh. Alagpan. Oo. Yan ang basic, pinaka-basic yan. Saka, gamitin mo ito sa bundok. Lahat na pupuntahan mo, magamit mo. Eh, yung bus, yung baby bus, talagang sa ano lang yan. Paano yung sasakyan kung saan, lahat ito kahit matagal pero naasikaso ko lahat. Ibigay ko yung kailangan niya, kaya nga, hindi masira. Ayun, maganda yung modernization. Yun lang, ipunta na lang sa motor center kasi may nagbibintahan dyan. Ano? Ito po, siguro last lang po. Ano naman po yung parang naging benefits niyo sa 40 years niyo po na nag-jeepney driver? Ano po yung... Siyempre, at least nakapag-aral yung mga anak. Ano? Pero nakapag-aral, pumunta doon sa ibang bansa, para kang bata naman na sa bahay. Kasi hindi mo naman asahan kung nakapag-abroad o babalik nakapag-asawa. O may anak, magpuproblema ka pa ng tutulong mo sa kanila. Yan ang ano. So, tingin lang naman po. Para kay Tatay Romeo, ang modernized jeepney ay parang ama, hindi basta-basta mapapalitan. Mahalagang bahagi ito ng kanyang araw-araw na pamumuhay, kaya't hindi dapat ito basta-basta mapapalitan. Naiintindihan niya ang modernisasyon at kung darating ang panahon na kailangan niyang magpalit ng sasakyan, nais niyang makita ang kalidad ng mga bagong modelo. ng buhay. Ngayon, makikilala natin ang isang commuter na magbabahagi ng kanyang pananaw tungkol sa modernisasyon. Sa modernization program. So, hindi po ako, totally agree sa modernization program. Pero, kasi, hindi kasi kailangan na madalian na ginagawa ang ating modernization program, which is hindi nakaka-cope up yung ating mga jeepney drivers. So, wala silang puhunan na mailalaan para sa biglaang dagdag ng mga bagong franchise rather na magbibigay na kanila ng pangtustos sa pamilya. Pero ang binibigay ng gobyerno ngayon is about yung nagiging under sila ng government. So, hindi sa kanila na mismo yung sa jeepney, hindi na sila yung nag-own. So, parang lahat sila is under na lang ng government. Na ganun na nga rin nangyayari. And as a passenger is, kailangan ko rin na magsalita, of course, kasi sila yung mga sinasakyan ko, so affected din dapat ako. Hindi lang dahil sa kung ano man yung convenience sa binibigay ng jeepney na yun. Pero, syempre, dapat as a citizen din, dapat aware tayo sa nangyayari sa ibang tao. Ganun. Sa loob ng maraming dekada, ang jeepney ang naging sagisag ng ating mga lansangan. Makulay, matatag at tunay na Pilipino. Sa harap ng modernisasyon, ano ang kinabukasan ng mga tradisyonal na hari ng kalsada? Di ba